Hi guys, welcome to our view. Wow. Welcome to Jollibee. Welcome to Jollibee. Kasama ko si Wandering Weng. Hi. Hi everybody. Hello. Okay, mag-uusap lang kami. Yes, kasi she's flying back to the she's flying back to the US, so we need to talk with Gabriel on the side. May kasama kami Chikiting, ang baby ni. And that's Gabriel. You say hi to Tita to Tita's camera. Say hi. Oh no. Sorry. No It's daw. not. Ayan, ano pag-usapan natin? Pag-usapan po natin ang aming food. Joke. We're hungry. Nagugutom na po kami. We're waiting for our order. Nandito kami sa Jollibee, Glorieta. Yeah. This is Wina's favorite. Wala bang Jollibee sa US? Meron sa Orlando. Merong isang Jollibee sa Orlando, 1 hour drive. 1 hour drive. Wow. Tapos yung pangalawa sa Jacksonville, 1.5 hour naman sa layo. So, Super layo, no? oo, walang malapit. So kapag nag-crave ka sa Jollibee, talagang kailangan mo mag-drive. Dalang beses na po. Wala bang delivery, free delivery? Wala, sobrang layo. Kasi 1 hour drive. Talagang sinadya na ang pumunta doon. Tapos pagdating mo na Orlando, medyo na traffic. Oh. Kasi city na yun siya eh. Oh, kaya nga. Pero sulit naman. Nakilala mo ba si Si Cecil Leonora? Di ba nakikita mo rin niya siya? Oo, kaibigan yun niya. Oh, Mrs. Day. Oh, dapat magbabakasyon nga rin yun siya eh. Ang alam ko, dapat magbabakasyon siya sa dapat na meet up natin. Ng Team Tilapia. Kaso lang, hindi natuloy yung meet up natin. Kaya hindi ko alam kung nagbakasyon siya. Pero feeling ko nagbakasyon siya. Baka si Sis Jay lang yung minute niya. Ah, taga saan ba yun siya? Si Sis Leonora? Taga Tarlac. Ah, If I'm not mistaken, taga Tarlac. Malayo. malayo. Pero si Sis Jay, alam ko si Sis Jay nasa Bicol eh. Isabela ata, basta somewhere sa North. Natanong mo ba sa kanya saan siya nangulit? Si Sis Jay? Dito lang daw siya sa Makati, wala. Nasa Guadalupe lang siya, malapit lang siya sa Guada. Kaso lang, di ba nasa laundromat na siya nagtatrabaho? Oo. Weekends daw ay sobrang sobrang busy. busy. Lalo na ngayon kasi di ba medyo maulan-ulan. That's why. Kaya hindi daw siya dapat daw nagsabi tayo like a week before. Nagsabi naman ako sa kanya, kaya lang sabi niya, pag Sunday talaga, busy daw talaga siya. Kasi nga, ano yun? Niya. Sayang kung nadala ko sana yung cellphone holder ko. Yeah, magsaga na lang tayo sa ganun. Magsaga tayo sa ganun. Actually, may cellphone holder po kami kasi hindi namin nadala. It's a top, yeah? Yeah. It's a top. Ah, nice job. You like your toy? Do you like it? Yeah, go. Go! Yay! Spinning a lot! It's spinning a lot. Yeah, they're dizzy now because it spins a lot. Woo! It's gonna fall. You just stay here. Stay here because Mama and Tita is talking. We're talking about life. Dami natin yung madami nilang baso. Ayan, pwede mo. Ayan, pwede. Huwag nang kukunin yung number. That's right. That's okay. Nag-aaral yung anak ko doon. Oo, nag-aaral siya. Grade 8 na. Grade 8 na pala. Mabuti naka-cope siya, no? Mabuti naka-cope siya. Ilang taon siya nung napunta siya doon? 10 na siya, tapos grade 5 siya. Tapos ang grade 5 pala doon, ang elementary kasi doon from kindergarten to 5th grade o grade 5. So parang graduating sila pag 5th grade na, pag grade 5. Tapos yung middle school nila doon is from 6th grade, 6th, 7th, 8th. Yung tatlong taon na yun, yung middle school. Middle school. Dati siyang junior high. Pinalitan ng middle school. Tapos pag grade 9, 10, 11, 12, high school. High school na siya. So, 3 years. So, mag-graduate siya ngayon ng middle school, ngayon grade 8, sa next year. Tapos mag-high school na siya. Mabuti hindi siya nahirapan, no? Alam ko nahirapan siya nung grade 5 siya. Kasi, iba yung, nila, way of, yung teacher or computer sa kanila. Yung school na nilipatan niya, kada isang estudyante meron silang laptop. Eh siya, although marunong siya sa laptop, pero hindi talaga yung gamay yun sa kanilang learning.
So, nangapa siya doon. Pero ako, sinabihan ko naman ng teacher niya na, ma'am, galing kasi yan siya ng Pilipinas at iba yung kanilang, yung pagtuturo, kumbaga manual. May computer man sila, yung teacher lang ng gumagamit. Tapos meron silang computer subject. So, talagang denied siya ng gusto hanggang siya makakope up siya. Tapos, tahimik na kasi yung bata niya. Pati yung teacher niya, super, accommodating. Tapos, tinuturuan talaga siya kasi alam niyang yung CR siya sa exam. So, yun, naman siya. Tapos, nagulat na ako, mataas pa yung grade niya. Kasi yung first grade niya, tsaka second grade dito siya. Yung third grading niya, tsaka fourth grading, doon siya sa UPS. Talaga? So, sabi ko, hala, baka hindi ko nakapasa. Nagulat ako, nakapasa siya. Tapos, mataas pa yung grade niya. Kaya, thankful naman kayo mag-asawa na paano siya. Tapos, alam mo, pag nagsising ako kasi akala ko, tinatanong ko kasi yung asawa ko, sabi ko, ano ba, graduation yun na ba? Yung pag fifth grade. Ano ba yan ba? Tapos sabi niya, okay lang naman hindi umattend. Then sabi ko, kasi umattend ako lagi sa lahat ng mga anak ko, mula kindergarten. Tinatanong ko, sabi niya, hindi okay lang naman hindi umattend. Sabi ko, ganoon, inagilty ako kasi yung anak ko. Sabi niya, mami, umiyak ako kasi ikaw lang yung wala doon. Tapos nandun yung mga mami ng classmate ko, tapos may award pa siya. Tapos sabi ko na po, anak, sorry kasi sabi ng daddy mo, okay lang. Talaga nag-guilty talaga ako doon yung pinaka-namiss ko talaga na sabi ko, First graduation, no? Oo, sabi ko next time, hindi na ako makikinig sa dad. Ayun, tapos sabi ko, anak, sorry ha. Kasi hindi yan makalimutan yun. Sabi ko, sorry, next time, promise hindi na si mami nila sa mga Di ba yan yung nila lagi? Yung parang what's that? Yung nalileft behind sila sa kung baka tumatatak sa isip nila. Pero alam mo yung graduation nila doon, hindi kagaya sa atin. Lang, parang sa classroom lang, tapos may award lang, gano'n. Kasi nga elementary pa lang. Oo, tapos binibigyan sila ng isa-isa certificate na iba doon. Tapos mayroon silang school bus, mayroon lang designated na kung saan yung school bus dadaan. Tapos kailangan nandun na sila bago yung school bus dumaan. Tapos pag pauwi din, may school bus din. Tapos doon din yung drop-off kung saan sila sumakay din. Tapos lalakarin na lang nila papunta sa bahay. So hindi talaga super door-to-door? Hindi talaga. Oo. Naglalakad sila pumunta. Galing. Okay pa rin yun kasi at least bata pa sila nagiging independent na rin. Ano na yun parang tawag dyan, beginning, start ng pagiging independent. Maaga din ang pasok nila na elementary. Alas 6 pa lang. Parang Pilipinas din. Bago mag-alas 6, andun ka na sa school. Oo. Maaga. Tapos kasi 12 o'clock na sa bahay. Kasi maaga din ang labas. Half day lang din, no? Pero ang kagandahan doon, libre yung talang pagkain. Yun, free lunch, ganyan. Sa Korea, ganyan din. Free ang lahat. Basta elementary lang. Tapos wala pang uniform, no? Or may uniform na sila? Wala silang uniform. Wala silang uniform, diba? Pag elementary, walang uniform. What's that? Pero kailangan, presentable ka pa rin. Yes, hindi masyadong mahirap. Noong una, na-culture shock ako. Una-una kasi, iba talaga yung kultura doon eh. Ang pinakauna sa klima, pagdating ko kasi doon, winter. January is winter pa. Tapos, umuulan. Lalong malamig kasi maulan. Tapos sabi ko, naku, buti na lang walang snow doon. Kaya sabi ko, naku, kailangan snow doon? Malamig lang? Malamig lang kasi sa Florida, subtropical siya. Although nag-ano siya, ba't wala tayong ganyan? Oo nga, ba't wala ka Ba't wala ganyan sa akin? Wala kaming beeper. Wala kaming beeper. Cellphone lang. Joke. Yun, tapos, nung una, sabi ko, hindi ako makalis ng walang jacket. Tapos, kailangan naka-layer yung damit ko. Kahit kasi hindi nag-snow, malamig talaga siya. So, yun tapos, yung pagkain, walang kanin. Pag pumunta ka, yung mga fast food doon, wala kang makikitang kanin. May kanin sila yung tinatawag nilang dirty rice, ganyan, may halong beans. Mga beans. Dirty rice? Oo, tawag nila dirty rice with rice with beans, ganyan. Syempre sanay tayo sa plain rice, steamed rice, ganyan. So, yun ang ibabaw ako. Tapos, nung pagdating ko kasi doon, sobrang gutom na gutom ako kasi 31 hours yung biyahe. Wow! Tapos,
Tapos short flight kasi, pag 5 hours yung flight mo, United Airlines kasi, biscuit lang, at saka soda ang inaano sa amin, siniserve. Kumusta na? Sa 5 hours, gutom na gutom ka na. So sabi ko, naku, ano ba naman, 2,000 nangyari pa, may dala akong pera, cash. COVID pa kasi noon eh, kumbaga ano pa lang, nag-umpisa pa lang sila magluwag, pero hindi pa talaga sila maluwag. Hindi sila tumatanggap doon ng cash, kailangan card. So wala akong card eh, kasi First time. Oo, first time. So, wala din akong credit card. So, cash lang ang dala ko. Sabi na, ma'am, hindi po kami, we don't accept cash. Tapos sabi ko, no, I'm so hungry. I need to eat breakfast. Nasa LA na ako noon eh. Tapos, mayroong isang lalaki, nagbibili din siya doon. Tapos, nakita niya ako yung Tapos sabi niya, it's okay. It's on me. Sabi niya gano'n. Tapos, binigay ko sa kanya yung pera. Sabi ko, ito yung bayad ko. Sabi niya, no, it's okay. $10 yung ano ko eh, yung bill ko. Sabi niya, it's okay. Tapos, nag-thank ko na lang ako sa kanya kasi magandang loob siya eh. Yun, nakakain ako ng breakfast na nasuhod yung aking buto. Grabe nga talaga. Oo. Tapos yung sabi ko sa asawa ko, wala, grabe, ayaw nila akong pabilhin dito kasi wala akong card. Buti may magandang loob. Pero dito kayo kinasal na sa Pilipinas? Yeah. Dito kami. May kulang ako. Anong kulang? Okay. This is our food. Jollibee with spaghetti. And ice cream. Ito yung masarap na ice cream nila dito. Mayroon siyang mango at saka This one is yours. sago. May sago yan naman. Masarap yun. Give it to me. Saka macaroni soup. Kain tayo, guys. Masarap itong macaroni soup na din. Super alat man yan para sa iba. Mayroong branch na macaroni. Mayroon din hindi. Actually, naranasan ko rin talaga sa Korea. Nung nag-Korea ako before, naranasan ko talaga yung, kasi pagdating ko sa Korea, winter din. Grabe yung, alam mo yung super disappointed ako kasi ang alam ko sa Korea ay maraming flowers, alam mo yung mga, may maple leaves, tapos pagdating ko, ano lang siya, brown at white lang siya. Kasi nga winter, brown at white, kasi nga covered siya ng snow. Yung mga trees, mga dead. Kaya white lang. Kaya pati river frozen. Sabi ko sa boss ko, mabubuhay pa ba yung mga yan? O pagdating ng spring, mabubuhay yan sila ulit. Pero grabe din talaga. Pag napunta ka sa ganung bansa, grabe. Imagine mo dahil may migraine ako that time, super weird ang migraine ko. Grabe yung parang, di ba yung parang sagad sa buto yung lamig eh. Oo, doon kasi nag-snow doon. Oo, may snow doon. Sagad sa buto yung lamig, grabe talaga. Parang sabi ko, hindi talaga siguro ako mabubuhay sa ganito. Love, your food. Do this way, okay? Don't drink the iced tea first, okay? Because it's gonna hold your phone, alright? And then you do this one, okay? You eat with rice, alright? Okay. Tapos doon ko rin naintindihan yung mga taong, nangyari din sa akin yung super gutom ako. Tapos wala akong, kasi di ba sa atin ng credit card, supposed to be, ang gagamit niyan, yung tao lang na may-ari ng credit card. Sa Korea, wala rin silang masyadong cash. So, binigay lang sa akin ay credit card ng boss ko. So, syempre, bibili ako ng isang pirasong tinapay, di ba? Tapos credit card ng boss ko yung gamit ko. So, during that time, naisip ko na baka tanungin ako mag-sign. Syempre, hindi ko alam yung sign ng boss ko. Kasi iba sa kanila. Grabe. Kasi sa USA, pwede mo gamitin yung credit card. Kaya nga, pwede ko sa atin, hindi, di ba? Grabe. Grabe, sabi ko, ano kayong gagawin ko dito? Tapos doon sa kanila, kasi Subway yung main trans ko. Tuwing baba ko ng Subway, may bakery. Alam mo yung bumubungal sa'yo, kasi sobrang lamig, bumubungal sa'yo yung amoy ng mga tinapay. Tapos may mga tinapay pa nakalatag din sana. Sabi ko nga, siguro ganito yung feeling ng mga taong gutom na gutom, tapos biglang magnanakaw na lang para makakain. Grabe talaga. Kasi nga super gutom ako, tapos hindi ko naman, parang isang bread lang yung kailangan ko, pero wala akong perang pambili. Grabe. Kasi hindi kami binibigyan ng cash. Ano lang din, that time, credit card lang din ng boss ko. Kasi yun na lahat eh. Tinatap nila sa bus, sa subway. Oh my God. Wala na kaming phone. Ay, wala kaming holder. Ay, miss, excuse me. What? Spicy. You don't want spicy? Spicy too. Oh yeah, get your receipt. Ay, Weng, spicy ba nakalagay dito? Hindi naman. Hindi, no, not spicy. It wasn't spicy. Spicy kasi siya. Nauna yung dessert. Ayan na regular chicken. It's yeah. Yeah, right. Sarap ng macaroni. Sarap.
Or na-miss mo lang, no? Siguro. Sa US, meron silang yung biscuit, butter biscuit. Masarap din siya. Butter biscuit? With chicken. Ah. Kasi ang foreigner din mahilig sa mga Amerikano din mahilig sa rice. Kaya gusto nila sa chicken. Yung biscuit, hindi kaya tinapay, gano'n. Parang sa Kenny Rogers may muffin. Parang ganon. Right? Tapos napakalit ng rice, diba? Oo. Sa Kenny's. Kasi pwede ka mag-order ng potatoes. Ang kardahan lang dito, ang serving kasi dito sa Pilipinas, mas maliit sa serving sa US. Oh, yeah, right. Kasi nga super big na people naman kasi sila eh, di ba? Yeah. Tapos yung kanilang, yung ganito nila, wala silang serving na ganito, super liit kasi ito. Yung small nila, ganyan. Tumbler na. Parang ganito yung small na nila, mataas dito. Yung parang sa SNR. Alam mo yung soft drink niya? Kaya yung soft drink sa SNR, pang 3 tao. Yung in-laws mo, parang in-laws lang sa Pilipinas. Iba kasi sa kanila dun eh. Yung mga in-laws doon, hindi siya tumitira sa bahay ng anak. Kasi independent sila doon. Gusto nila may sarili silang bahay. Tapos yung tawag mo sa kanila, name lang nila or? Diba, name lang. Pwede yung tawagan nila. Pero kung tinatawag ko sa in-laws ko, Ma. Yung sa tatay naman ng asawa ko, Pops. Yung kasi ang tawag niya sa tatay niya, Pops. Tawag ko kasi nag-iisang anak lang yan ng nag-iisang anak lang? nanay niya. Tapos yung tatay naman niya, may iba siyang mga kapatid pa dalawa pero may mga kanya-kanya ng buhay. So siya lang kasi ang malapit. So siya lang nalalapitan. Bawa, gusto ng tatay niyang magpabili ng pagkain. Magpabili ng grocery, ganyan. Siya ang tinatawagan kasi malapit lang. Pati yung mama niya, ayun, mga 5 to 10 minutes na drive nila sa bahay. Yung father niya, mga ilang block lang nila sa amin, sa likod lang. Pero gusto nila nakatira sa separate na. Separate. Ayaw din ng pumitisan. Saka privacy kasi nila. Privacy. Feeling ko sa Pilipinas lang talaga gano'n, no? At saka doon, may kanya-kanya silang pera, may mga pension sila. Minsan na pag kailangan talaga, yun. Yun kasi, pag nagtrabaho ka doon, kailangan meron kang nakalaan para sa pension mo. Tapos yung social security nila, parang mabayad yung sarili pension doon. Tapos ang kanila naman, every year, yung kanilang social security, tinataasan ng gobyerno. So, kahit mag-isa ka lang. Yung social security na yun, may premium din ba yun? May premium din. Ang pagkakaintindi ko sa social security sa US, para siyang SSS, hindi ba? Yung para siyang gano'n, di ba? Pero hindi mo kailangan mag-pay ng premium? Walang premium. Walang premium. Lang siya. So, pero binibigay lang siya kapag retired ka na. Nasa-start lang yung social security mo kapag retired ka na. Kanya-kanya doon sa US. Alam mo, voter ka ba ni Trump? Ay, voter ka na ba? American voter ka na ba? Green card holder pa lang ako. Hindi pa officer. So, lahat pwede kong gawin maliban sa pagboto. So, hindi pa ako allowed doon. Pwede kong makapagtrabaho. Tapos may social security ka rin. Mayroon ka rin, gusto nyo ka ng retirement. Ganun din, ganyan. Pero hindi ka lang makakaboto. Yun lang, hindi mo pwedeng gawin. Pagboto. I see. Pero kung nakakaboto ka, iboboto mo si Trump? Hindi. Yung asawa ko kasi Black American. Oh, yeah, right. Yun siya,
Democrats, yeah. Si Republican kasi si Trump. That, ngayon, nagsisisi na sila. Kasi bumagsak ang ekonomiya sa US. Yung workplace mo sa US, hindi ka naman nahirapan? Or yung maghanap ka ng work, hindi ka naman nahirapan? Una, hindi mo nahirapan kasi mahilig ka sa magtanong. So, meron akong nakilalang Pinay nung bago ako doon. Kasi sumali ako sa Florida group. Kaya marami mga Pinay doon. Ice cream. Nag-message ako. Nag-message, sabi ko, bago lang ako dito sa dito. Sabi ko baka malapit sa amin, dito lang ako sa Daytona Beach. Tapos may nag-PM after a few minutes. Doon lang siya malapit sa amin, mga 3 blocks lang. Mga 3 blocks lang siya. Tapos, yun yung una naging kaibigan ko. Tapos sabi ko, yung nagkakasot-shot naman, sabi ko, meron ka bang alam o kilala na No mangoes. pwede No mong mango. applyan ng trabaho? Sabi niya, tanong ko isang kaibigan ng trabaho sa restaurant, sa Japanese restaurant. So, tinanong niya, tamang-tama, hiring sila. Kasi yung Pinay na kasama na dati, nag-resign. Kasi nakahanap na ng full-time job. So yun, nag-apply agad ako. Tanggap ako. Yun na yung first job ko hanggang ngayon, nag-part-time pa rin ako doon. So pagbalik ko, balik ako doon. Pero maghanap pa lang ng full-time job. Hindi man mahirap magtrabaho, maghanap ng trabaho. Gusto ko lang mag-previous. Kung masipag ka talaga, kaya makapagtrabaho ulit. Yun yung sabi nila kasi nga, first world country talaga yung US. Kumbaga marami talagang trabaho. Parang everybody is, di ba, on business. Kaya talagang kailangan nila ng worker, di ba? Ito yung favorite ko dito sa Jollibee, yung ang tawag dito, I don't know. Smoothie ice cream with mango. Maybe mango, yeah. With mango. Kasi yung isa, di ba, buko pandan yun? Buko pandan ice cream. Yung isa naman ay chocolate chuchu-chu, ice cookies and cream.